Ayan, good day students. So, continuation po tayo ng ating lecture or discussion dito sa GE7 SciTech. This is the third topic in our asynchronous class. So, this is lesson 3, Cradles of Early Science. Ito po sana ang madidiscuss natin sa face-to-face kung may pasok ang ating lugar. Okay, so now, let's begin with the lesson 3. So, in our last lesson, we discussed about the intellectual revolutions that define society. And now, let's go back to the history. Kung paano nga ba nagsimula o ano nga ba yung origin ng mga modern science na meron tayo ngayon? Ano ba yung mga sinauna? Ano? That is, we meant by cradles of early science. Now, there are lots of origin of science on the globe. We have in the Mesoamerica, we have on the Asia, and we have on Africa, and also in the Middle East. Now, let's talk about the cradles of early science in Mesoamerica in this video. So when we say cradles muna, bago tayo pumunta doon when we say cradles, that means a place of origin. Ano? So the cradles of civilization or the cradles of democracy, yung mga human, that collaborated in a certain area to initiate a certain for example yung kanilang mga nakasanayang teknolohiya that time. So, science was developed in Asia, Europe, Mesoamerica, katulad na nabanggit kanina. People in these continents invented tools to help everyday life, discover medicine to cure disease, also observe heavenly bodies, and build structures. Pati mga structure na meron sa kanila, iba kaysa sa panahon natin ngayon. They discover many things and invented mathematics. Depende sa version ng mathematics nila that time. Okay? So, without further ado, punta na nga natin. So, we have the scientific revolution and Mesoamerica. When we say Mesoamerica, Meso means middle. This is the North. Presently, ang pangalan, North at saka South America. Yung gitnang parte ng ng dalawang ito, ng America. That's called the Meso, means middle. Okay? So this is the zoom ng ating mapa ng Mesoamerica. Kung mapapansin nyo, meron tayong napapansin agad ng mga term na Mayan. We have a Mayan region. So hindi dito masyadong pinakita ang Aztec at saka Inca, din sa mapang ito. Pero nasa Mesoamerica rin po ang dalawang sibilisasyon na yon. So ang nakita niyo, may the Mayans. Mayans is believed to be the first civilization to emerge in Mesoamerica. Okay. So next, let's talk about the first civilization in the Mesoamerica called the Mayans. So kung mapapansin nyo, kung familiar po ba kayo sa movie ng Apocalypse 2. So kung familiar kayo doon, halos I think this one is closely or ito na mismo yung tinutukoy din sa Mayans. I'm not sure kung sino yung bida doon sa ating movie ng Apocalypse 2. Kung Mayans, Incan or Aztec yung doon. Pero in this lecture, medyo mare-relate natin kung sino nga ba sa tatlong grupo ito yung nandun sa ating movie ng biglang naging apocalypse yung ating ano. Pero this talaga, yung apocalypse na talaga, yun, sinauna talaga na sa Mesoamerica, tribe siya. Okay? So the Mayan civilization is one of the prominent civilization during the ancient period that lasted approximately gaano katagal sila nag-exist? 2,000 years. Okay? So they are known for their works in astronomy. They integrated their advanced knowledge, plus sa kanilang astronomy. Yung mga design ng temples sila ay naka-associate doon sa kanilang mga astronomical, yung mga activities nila sa astronomy. Okay? So, yung din nila, mga religious structure, magre-reflect din sa kanilang mga, tawag dito,
temples. And then yung temples yun mismo, yun din yung ginagamit nila for ano, astronomical observation. So let's say for example, ito pong ating ano, Pyramid of Chichen Itza. Ano? Chichen Itza. Ang Chichen Itza, lugar ha, lugar. Yung pyramid na naandun, yun yung structure na tinutukoy dito. So, lugar siya sa Mexico. Ano? So, for example, Pyramid din si Chichén Itzá is one of the temple sa pinagmamalaki ng mga Mayans na kung saan it is positioned on the spot of the sun. Ano? During the spring and fall equinox. Okay. In this position ng ano, ino-observe nila yung movement ng sun. And that from that movement of sun ay nai-a-align din nila yung kanilang mga agricultural activities. Ano, kasi alam nila kung kailan magtatanim, kung kailan hindi dapat magtatanim ng kanilang mga crops para hindi sila malugi sa effort. Okay. Sana all hindi nalulugi sa effort. Next, another na mapagmamalaking teknolohiya or siyensya ng Mayan civilization ay yung kanilang understanding about the celestial bodies. Una yung ano siyensya nila. So, demonstrated din po 'yan. Kasi ang mga Mayans, they can predict eclipse. Antayo, they can predict eclipse using astrological cycle for agricultural activities. Ano? So, astrological meaning yung mga stars, nire-relate nila 'yan sa something, sa other phenomena. Pag sinabi astrology, we base the occurrence of something to the positions of the stars, to the formation of the stars. Ano? So, I think one astrology hindi siya masyadong ano eh, hindi siya masyadong empirical yung connections ng mga stars with the certain phenomena. Pero consider siyang origin or starting point ng astronomy. Ano? So, the Mayans also have a knowledge using ano Ah, or they are acknowledged para sa kanilang too complicated. Dalawa po yung complicated calendars, meron po silang too complicated calendars. So if you ano, watch on the news dati about dun sa 2012 na that is the end of the world now, they are ano, yung anong yun, yung balitang yun ay naibalita because according to the Mayan calendars, 2012 is the end of time. Ano? Pero hindi naman 100% na ang science ay accurate. Ano? So that is a very old science. Kaya hindi na naman natin pwedeng ano, ano yung fate ng ating mundo dahil sa isang civilization na yun yung kanilang paniniwala na 2012 is the end of the world. Okay? Based sa Mayan calendar siya. So, yung dalawang calendars na yun na too complicated, kung ano man pangalan nitong dalawang calendars na yun, ah, these calendars were very useful sa kanilang ano, planning, sa kanilang mga everyday activities like yung kanilang religious, rituals and cultural celebration. So siyempre ina-align sa calendar, kailan ba magkakameron ng ganitong ritual, kailan so yun yung kanilang ano, pero kung mapapansin niyo ano, hirap intindihin nung kanilang calendars. Ano ba pangalan nitong kanilang calendars? These two calendars is also known as that, I'm not I'm not ano, hindi ko alam kung ano talaga ano nito, basa, pero this is the spelling. Chokha, Chokho, Choko. T-Z-O-L, L, that's not K, L, parang Chokin, Chokin. Ayun ang tawag sa isang calendar. And, Haab, Haab. Oh, parang ano pa lang, ano, pangalan pa lang challenging na. Ano, ano ba yung nagkaiba ng Chokin? Oh, yan, Chokin. So, I'm not sure kung pero in the internet, this one is the Chokin. The other one is the Haab. Okay? The first ano is the Chokin and the second one is the Haab. Okay? Ano ba nagkaiba ng Chokin at saka Haab? Ano? Yung Chokin po, 260 day sacred calendar. Ano,
260 day lang po ang meron sa check-in. Ano, I'm not sure kung yun talaga ang basa. I-try niyo na lang kung anong basa diyan. Basta yan ang spelling nga, Tjolk apostrophe in, check-in at saka Haab. Ang Haab naman ay 365 days. Ano, ang ano naman medyo malapit sa calendar natin itong Haab. Ano, Haab. Okay? So, it interlocks to create larger 52-year cycle called calendar round. Ang tawag sa kanilang 52-year cycle ay calendar. O, i-note nyo dyan sa inyong notebook baka lumabas sa exam. At saka dito sa aking video, mag-aano ko dito, magpo-post ako ng question na iiwanan ko sa inyo para kayo magkameron ng recitation. Ano, i-comment nyo lang dito sa comment section para magkameron tayo recitation. Itatara ko na lang sa ating recitation record. Okay? So, sa ginagamit ng chalk in was used for religious and divinatory purposes. Tandaan yan, chalk-in for religious. Para sa mga religious purposes ang chalk-in. How about the haab? Saan naman ang purpose ng haab? Ang haab naman is for agricultural. Tandaan agricultural or civil year. Oh, okay? So, yan alam niyo yung pagkakaiba para pag tinanong sa exam. Kasi, chalk-in, 260 days po meron sa kanya. Ginagamit po siya saan? Again, saan? Religious. Religious purposes. Well, say, Haab naman, 365 days. Saan naman siya ginagamit? Sa agricultural and civil service. Okay, very good. Civil year pala, sorry. Civil year. Civil service naman ay. Okay. So, meron pang isa silang calendar pero itong pangatlo, yung pangatlo. Ang sabi lang kasi sa book natin na STS, too complicated calendar. Yun yung chalk-in at saka Haab. Pero may patatlo pa Siguro ito medyo modern na Mayans na 'to, yung mga huling Mayans na na nakapag-upgrade pa ng calendar. Ang tawag naman sa huling calendar is long count calendar long count. Ano naman itong long count? Ito po ay linear system counting days for a mythical creation date. Mythical. Ibig sabihin naka-align siya from the creation, simula nung gawin ng mundo. Itong long count calendar. Kaya long count calendar ang kanyang term Okay. Very important po itong tatlong ito para sa inyong preliminary exam. Tandaan niyo po 'pag sa mga Mayans meron po tayong two complicated calendar, chalk-in at saka Haab. Nasabi ko na kanina pagkakaiba Okay? Nasabi ko na. Next, we have also technology ng mga Mayans in terms of agriculture. Okay, the Mayans developed technology for growing crops and for building elegant cities using ordinary machineries and tools. Yan po ang isa po sa ng mga Mayans And then also, they built hydraulic system. Ha? Pag sinabing hydraulic system, yung para mga daluyan ng mga tubig. Meron po silang mga complex waterways. Katulad po nitong structure na nakikita natin. Ito, yan. Yung pong mga yan, yung mga hydraulic system, yung mga pinagdadaluyan ng tubig, nakakonekta po yan sa mga bahay sa cities para ma-supply yung tubig. Swerte nyo ngayon yung mga sinusupply na tubig sa bahay nyo by means of tube, by means of PVC pipe. Pero kanila by means of this, para may uka lang sa lupa tapos naka-divert siya sa different bahay. Tapos bahala ka na sumalok ng tubig. Sana naman libre yung kanilang tubig Hindi katulad ngayon, magkano minimum ng tubig mo? 300 plus kayo nakatira sa city. So I don't know, wala akong nabasa masyadong kung binabayaran nila itong tubig na umaagos sa tapat ng kanilang mga bahay. Basta ito siya diverted to different area nung lugar, nung city, tapos bahala ka na sumalok kung kailangan mo ng tubig. Okay? So meron po silang complex waterways. Okay? Complex waterways.
Yan. Okay, one of the technology, in terms of ano. Then another ano na nag-e-exist during the Mayans is this, the following. They are also building or built a looms for weaving. Pag sinabing looms, tandaan, pag sinabing looms, panghabi, panghabi ng mga ano, mga kasuotan nila. Let's say for example ito, siguro kung makakita kayo ng mga taga Ipugaws, ito yung makikita niyo kung paano nila hinahabi ang tela. They are called looms para mag-weave, maghabi ng mga cloth. Okay? They are also the pioneer of or devising what we call the glittery paints. Pag sinabing glittery paints, yung paint po na may mga parang glitter, so para makintab. Ano, makintab. At ano po yung nagpapakintab sa kanilang mga pintura? This is the mineral called mica. Tandaan, meron siyang dinurog na mineral called mica. Yun po yung nakakapagpa-glittery ng kanilang mga pintura. Okay? So some people believe also na ang mga Mayans ang kauna-unahang nakapag-invent ng mga rubber products. Dayo, rubber products, Mayans din po. Ang according sa ano, mga ibang historians. Kasi siguro baka doon sa mga city kung saan sila nag-exist, natagpuan ng mga nung mga robbers na meron lang doon. Pero or pinakang old. Kasi ba, kung sila nga simula, nasa kanilang pinakang old na preserve na ano ng mga rubber. Kung sila yung origin. Tapos siguro, ina-analyze na mas bago yung mga rubber doon sa mga sumunod pang civilization. Ano? Now, next, we have also Mayan hieroglyphics. Ang kanilang pinakang ano naman, sistema ng mga pag-aano ng impormasyon na para ma-remain yung information. Wala silang library. Meron silang hieroglyphics para maano yung kanilang mga info that time. Kaya sila napag-aralan ng mga historiador. Kasi natagpuan yung mga hieroglyphics. Yung mga hieroglyphics po, mga info na nakaukit sa bato. Ayan, kita nyo yung mga parang nakaukit. Pero parang siyang pictogram. Sa halip ng mga letters, parang mga image ng mga real object yung nakaukit sa mga bato. Yan tawag na Mayan hieroglyphics. So, they are considered also, dahil sa mga natagpuan yan, they are considered also as the most scientifically advanced. Tandaan nyo, kaya sila consider as most scientifically advanced. Typically advanced in Mesoamerica. Kasi madaming impormasyon na nakalap sa kanila because of the hieroglyphics nilang natagpuan sa kanilang lugar. Then also, they are also known for mathematics. They created their number system based on numerals of 20 and develop a concept of zero. Ito po yung kanila mga ito po, hindi po talaga ito alam nila, itong mga number na to, translate lang natin. Pero ang isang tuldok, ang ibig sabihin sa panahon nila yan, 1, isang tuldok, 1. Yan po yung kanilang 1. Ang dalawa, 2. Okay? Yun po yung kanilang mga number system. Then ang zero nila, ito kita nyo itong parang shell. Kung ikaw'y mabubuhay sa panahon ng mga Mayans, tanungin ka, can you write the zero? Pagka sinuro mo ganito, ay masasapukan ng mga Mayans kasi hindi yan ang zero nila, ha. Ang zero nila ay yung parang shell. Ayun, yung parang shell. Hindi ko sure kung shell yan o para tinapay. So, yan ay based sa mga mga interpretasyon ng ating mga historians na yan yung kanilang number system. Okay. Then also, meron din po hindi lang dot, yung mga dot na yan may nire-represent yung value. Yung mga bar, ano yung mga bar? Ang nire-represent naman ng bar yung ganito, yung parang guhit, ay 5. Okay? Okay, bar for 5. So, for example, itong isang bar plus isang dot, is 6. 6 pagka pinagsulat ka ng ganyan, 6. Okay? That's their mathematics at that time. Parang ang hirap ng math nila, kung ganyan yung mga number.
Kokomplikaduhin pa natin, sasamahan pa ng algebra. Paano kayang version ng algebra nila? Ano, gamit yung number system ng Mayan. Okay? Okay, next. Now, yan. Okay, tapos na yung ating Mayan civilization. Incan civilization. Okay? Pero ano, putulin ko muna itong video. This is the part 1 of our discussion. Mayans lang po muna ang i-discuss ni Sir dito sa video. Okay? So again, may iwanan po tayong question kada video ko para malaman natin kung talagang nakatutok tayo sa ating ano, mga pag-aaral ano. So this is my question. Again, why do you think based dun sa natagpuan, ito dito based dun sa sinabi na they are one of the world's first civilization to use writing system, Mayan hieroglyphics. Bakit sila tinawag? Kung sila, one of the ano, Mayan hieroglyphics. Why they are considered the most scientifically advanced. Okay? Sige, sige. I-comment nyo lang dito sa ano pagka ano para sa inyong recitation. Para 3 points, tatlong tara. Ano? Para sa mga magko-comment. Why are Mayans considered the most scientifically advanced? At binis lang siya dahil sila daw yung world's first civilization to use writing system. Okay? So that's all for this video. I hope ay nasundan nyo itong video hanggang uli. God bless.